Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gitchap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA? Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Pinawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gitchap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-avail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair.
Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan at pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa, no, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na sinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number 1 sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so, wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm-to-market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay, kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po, taon-taon, ganun, kung ano yung kailangan ng mga tao, kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH pera ng taong bayan, so dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede ring baguhin ang tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yun gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved
no, dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also, but sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit pa paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position ng mga nandyan, pero sana po kahit pa paano, halimbawa po sa amin sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highways sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perfecto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning.